Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ang pagkikwentuhan po natin ngayon, itong sinabi nga 'di ba ni Antonio Trillanes na nagpadala na daw ng letter or ng communication yung ICC para maimbestigahan yung limang individual, particular tong si Senador Bato de la Rosa at si dating PNP Chief Oscar Albayalde. Pero parang ang sinabi doon nung una ni Trillanes, kung natanggap na daw ba ng gobyerno, hindi pa daw niya, kumbaga hindi niya pa ma-confirm pero nakapagpadala na raw. Pero ngayon sa balitan to, is kino-confirm na ng gobyerno natin through Solgen na Solicitor General Guevara na meron nga dumating na ganong klaseng communication galing sa ICC. So yan po yung pagkikwentuhan po natin yan. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, pag-usapan at panoorin po natin itong balitang to. Kinumpirma ni Solicitor General Menardo Guevara na may 5 taong gustong makausap ang prosecutor ng International Criminal Court kaugnay sa madugong drug war. Kabilang na dyan ang mga dating hepe ng Philippine National Police na sina Oscar Albayalde at Senador Bato de la Rosa. At bagamat hindi raw obligado ang Pilipinas na makipagtulungan, hindi rin naman daw hahadlangan ng gobyerno ang prosecutor ng ICC. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Mismong si Solicitor General Menardo Guevara na ang nagkumpirma na may 5 gustong ma-interview ang prosecutor ng International Criminal Court kaugnay sa madugong laban kontra droga ng nakaraang administrasyon. Sinabi ito ni Guevara matapos namang ilabas ni dating Senator Antonio Trillanes IV ang umano'y dokumento mula sa opisina ng ICC prosecutor. Dito kasi lumalabas itong si Trillanes, parang spokesperson na to ng ICC. So, every time merong ilalabas na communication or documents yung ICC, siya yung unang nagbabalita, siya na yung nagpapaliwanag. Parang ang dating nga talaga, spokesperson na siya. Kasi, tandaan nyo, sinasabi rin niya na confidential daw yung mga ganun documents. So, paano siya nakakakuha agad-agad ng ganung klaseng dokumento? So, kung confidential yun, syempre, international yun. So dapat magiging maingat din yung yung ICC sa paglalabas ng ganung dokumento. As much as possible nga dapat government to ICC muna dapat ang nag-uusap diyan. Labas muna yung nagko-complain, ilabas diyan yung inirereklamo para walang nangyayaring bias. Kasi kung ganyan nangyayari na nauuna pa yung mga nagrereklamo na makakuha ng ganung klaseng dokumento, tapos ang nangyayari parang yung gobyerno laging nahuhuli. So lumalabas na binabypass or talagang mayroong kumbaga nagiging bias na yung ICC pagdating sa ganyang issue. Kasi 'di ba dapat kung nag-iimbestiga ka, dapat neutral ka, dapat pinakikinggan mo yung both side bago ka maglabas or bago mo ipakita in public yung mga dokumento na, or especially, ganyan, di ba, meron ka nang tinutukoy na mga suspect. So, siyempre, once na sinabi mo suspect, alam niyo naman yung nagiging impression niyan, para ka nang guilty. Or wala naman tayong magagawa ro. Siyempre, dito kila Trillanes, sa mga side ng mga nagpupursige doon sa ICC, is guilty naman talaga kagad sa kanila yung verdict nila dito kila Pangulong Duterte. Dapat hindi ganun yung maging stand ng ICC. Kung i-honor ng government natin yung kanilang pag-iimbestiga, dapat hindi sila ganun eh. Dapat ang unang munang makatanggap ng mga ganyang klaseng dokumento, since confidential yan, dapat gobyerno muna kasi dadaan sila, hindi naman sila pwedeng rumekta kagad doon sa mga taong kailangan nilang imbestigahan. Kaya nga 'di ba itong naging pronouncement nga ni Solicitor General Guevara, pwede naman sila mag-imbestiga pero hindi na nila pwedeng, kumbaga hindi na uobligay ng gobyerno na itong mga 5 personalidad na tinutukoy nga ni Trillanes, sila Bato de la Rosa, sila dating PNP Chief Oscar Albayalde na humarap sa ICC.
So, kumbaga, yung pag-imbestiga ng ICC, mababaliwala kasi nga, isang side lang yung kanilang pakikinggan. So, hindi sila makakapag-come up ng mga conclusion na isang side lang. Di ba dapat dalawa kung mag-iimbestiga ka? So, baliwala rin yung kanilang pag-iimbestiga. So, kumbaga, wala rin saysay yung sinasabi nila na yung pag-withdraw ng Pilipinas sa ICC noong 2019 hindi daw makaka-apekto dun sa inihaing reklamo sa ICC dahil nangyari daw yung yung issue na yon is bago pa mag-withdraw yung Pilipinas sa ICC. Kung hindi na nga makikipagtulungan, so baliwala rin. Di ba? So, tuloy natin. Kung saan formal nang kinikilalang suspect sa drug war sina dating PNP Chief Oscar Albayalde, Senador Bato de la Rosa at 3 pang opisyal ng PNP. Ayon kay Solgen Guevara, may ganoon ngang dokumento mula sa ICC. Yes, there is a communication. There is a request from the ICC prosecutor requesting assistance from the Philippine government to facilitate the interview of 5 individuals. Pero isipin niya, meron na, sabihin nga natin nakatanggap na muna yung Philippine government ng ganong communication bago naglabas si Trillanes. Pero kung titingnan nyo rin, ibig sabihin, hindi talaga interesado yung Pilipinas na makipagtulungan sa ICC. Kasi nga, kumbaga kung hindi pa ibinrote out ni Trillanes, hindi pa mauungkat talaga na meron na pa nung pinadalang ganong klaseng papeles o dokumento yung ICC. So doon talaga magpapakita na hindi talaga interesado na yung Pilipinas na kumbaga sumausaw dyan sa issue ng ICC na yan. Kasi nga, tama naman yung sinasabi nila. Marami naman nagsasabi talaga na hindi naman kailangan ng ICC kasi nga, gumagana naman yung justice system ng Pilipinas. Oo, medyo mabagal nga lang. Pero still, gumagana. Diba? Kasi kawawa naman yung mga justices natin dito kung masasapawan lang sila ng mga ICC na yan. So ano pa yung silbi nila? Diba? Pag ganyang pinabayaan nilang, dapat nga sila yung unang magreklamo, sila yung unang pumigil. Kasi nga, mawawalan sila ng saysay dito sa Pilipinas. Kung papasukin, dapat buwagin na lahat ng korte rito. Yung ICC na lang ang humawak ng justice system natin. Di ba? Napaka-disrespecting naman yung gagawin ng ICC kung sasagasaan naman nila yung justice system ng Pilipinas. Dagdag pa ng Solgen, hindi naman obligado ang Pilipinas na tumugon sa hiling ng ICC. Pero hindi rin daw nila ito pipigilan. He can do so. He can interview these 5 people directly. Correct. All that we're saying is the government will not be involved. No, we will not. So para lumalabas dito, kumbaga parang yung persona non grata na pwede kayong pumasok dito pero hindi kayo welcome. So parang kang nagpapasok sa bahay mo na may bisitang dumating pero pagpasok sa bahay, iiwanan nyo lahat. So bahala kayo dyan kung anong gusto nyo gawin. Bahala kayo. Kumbaga walang mag-entertain. So mararamdaman ng ICC na ang Pilipinas hindi talaga interesado. So sa ganung sitwasyon, mas lalong yung mayayamot itong sila Trillanes kasi ramdam na nila. So siguro alam naman nila yan kasi matagal naman na naging pronouncement ni BBM yan na hindi naman kumbaga sinabi niya na ilang beses na hindi makikipagtulungan yung Pilipinas sa ICC. So doon pa lang medyo olats na kagad dito sila Trillanes. So kumbaga yung sinasabi na lang nila na malakas yung kanilang inhihaing reklamo sa ICC. Siyempre, paano hindi lalakas? Yung side lang naman nila yung pinakikinggan or ang nakukuwang statement lang ng ICC, side lang nila. Hindi pa nila nakukuha yung side ng kabila. So, siyempre, pag ganun, wala naman choice yung ICC. Sila lang pakikinggan. So, malakas na yung ebidensya sa panig ng mga sumusuporta na may tuloy yung pagpasok ng ICC sa Pilipinas. Get in the way. The ICC prosecutor can do that voluntarily by himself,
directly talking to these five Sa naunang pahayag, sinabi naman ni Albayalde na nakahanda raw siyang humarap sa ICC. Pero ang matibay po nating sinasandalan yan at matibay nating pinaniniwalaan dyan ay yung pronouncement, ang salita ng ating Pangulong BBM na sinabi po niya na hindi talaga niya pababayaan, maghimasok yung ICC sa ating bansa dahil meron po tayong perfectly functioning justice system, no, dito sa ating bansa. sa pagdinig naman ng House Committee on Human Rights kung saan personal na dumalo si dating Senador Laila De Lima, itinuro niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mastermind umano sa mga patayan sa madugong war on drugs. Iginit ni De Lima na ginaya ni Duterte ang vigilante killings ng Davao Death Squad sa kanyang lungsod noon. Ito ay ang Oplan double barrel na inilunsad niya ng maupong Pangulo. No-show sa pagdinig si Duterte. For his crimes against humanity, both as Davao City Mayor and Philippine President, Duterte should be prosecuted and convicted by the International Criminal Court and spend the remainder of his life in prison.
naman daw ang PNP na magbigay ng datos o dokumento kaugnay sa drug operations para sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Kamara. Nagbabalita mula sa Frontline.